Isang resolusyon ang inaprobahan ng National Price Coordinating Council o NPCC na makatutulong umano na mapababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Kasunod ito sa ginawang pagpupulong ng NPCC na pinangunahan ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture. Sa ilalim ng inaprobahang resolusyon, may kapangyarihan ng Agriculture Chief para magdeklara ng food security emergency para payagan ng National Food Authority na maglabas ng buffer stocks. Ang problema ng NFA ngayon is punong-puno lahat ng warehouse. Harvest season is coming. So kung puno ang warehouse namin, hindi kami makapagbili sa mga farmers. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, RTL, limitado lamang ang papel ng NFA sa pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka at mag-iimbak ng bigas. Tinanggal kasi sa NFA ang kapangyarihan na bumili ng bigas dahil sa maanomalya o manong gawain. Patunay daw dyan ang iligal nilang pagbebenta noon ng buffer stocks sa mga piling negosyante sa presyong lugi ang gobyerno. Kaya ang hakbang na ito na ginawa ng NPCC na pag-aproba sa naturang resolusyon ay magbibigay daan na pansamantalang mapapalawak ang kakayahan ng NFA. Kailangan talagang ibaba yung price ng rice at saka kailangan talagang ma-monitor din, and we really need to set that all the palengkes must follow the directive of the DA na dapat ibaba yung presyo ng bigas. Pero para naman sa grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ang hakbang na ito ng gobyerno ay patunay na walang magandang nagawa ang EO62 ni Marcos Jr. Kaya mapipilitan na lamang ang DA na magpatupad ng food security emergency dahil sa kabiguang mapababa ang presyo ng bigas. Yung national, yung pag-declare mo ng emergency is already your admission na bigo yung EO62. Kasi kung tagumpay yung EO62, dapat hindi ka na magre-resort sa emergency situation. So, kumbaga, naghahanap sila ngayon ng solusyon para mapababa yung bigas na yun lang ipinangako ng EO62. So, yun, yung declaration itself is an admission ng failure. Kaya dapat ang next move na NPCC, ipanawagan na sa NEDA na i-repeal na yung EO62. Puro importasyon daw kasi naging prioridad ng gobyerno na hindi naman nakabenepiso sa mga lokal na magsasaka maging ang mga consumer. Bilyong-bilyong piso nga raw ang nawala sa gobyerno na mapakikinabangan sana ng mga magsasaka para mapabuti ang kanilang industriya. Bumahal ng imports, walang nakikinabang kundi lang yung mga importers pag gano'n ang naging ginagawa for the past 6-7 months. Katunayan, sa buwan ng Pebrero ay target ng DA na ibenta sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang supply na buffer stocks ng NFA. Sabi ni Asa Carnel de Mesa, tagapagsalita ng DA, mas dumarami pa raw ang supply ng bigas ng NFA na nanganganib na mabulok. 300,000 doon ay kumbaga pumasok na doon sa category ng aging, at yung 400,000 by next month ay posibleng pumasok na rin or papasok na rin doon sa category ng aging. Simula raw sa Enero 20 ay hindi na dapat lumagpas sa 58 pesos kada kilo ang presyo ng imported na regular at well-milled rice na may 5% broken sa ilalim ng maximum suggested retail price o MSRP. Ito raw ang nakikitang dahilan ng Agriculture Department para mapababa ang presyo ng imported na bigas sa merkado. Pero sabi ng dating kalihim ng Department of Agriculture na si Leonardo Montemayor at chairman ng Federation of Free Farmers, mali na ang mga maliliit na rice retailer ang nagdurusa o naaapektuhan ng MSRP, lalo't ibinabase lamang ito sa binibigay na supply ng mga importer at wholesaler. Sa tingin din namin, mali ang approach na ginagawa nila. So una-una po sa lahat, mga retailers po kasi natin in general, sila po ay tumatanggap lamang, no, yun, ng presyo at saka supply na pinararating sa kanila ng kanilang mga supplier. Siyempre, wholesaler at saka yung mga middlemen. But to me, ang mas palagay ko mas tamang approach, umpisan po natin doon sa level po ng importer at saka yung wholesaler. There are only about, I think, 16 na malalaking importer po, nasa kanila po yung karamihan po ng bigas na inaangkat.
Wala nga raw malinaw na guidelines o panuntunan na nilabas ang kagawaran ng pagsasaka sa pagpapatupad ng maximum SRP sa mga maliliit na rice retailer. Dapat nga raw ay mga importer at wholesaler ang hinahabol ng DA, lalo na ngayon na bumababa na ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. So sila po dapat siya sa atin, yung importer tsaka yung wholesaler, kung bakit hindi po naipapasa. At kung magawa po natin yan, baka hindi na po kailangan niyang mga na yan, MSRP na yan. Bakit paparusahan ng isang tao na hindi naman sumusunod sa iyong suhestyon? If it is shown na base po sa investigasyon at saka sa naipon po na mga dokumento o ebidensya na talagang po, sobra-sobra po yung kanilang nagiging ganansya. In short, ang term na ginagamit po dyan, windfall profits Paliwanag naman ng DA, sa ilalim daw ng MSRP ay hinahabol nito hindi lamang ang mga rice retailer, kundi ang mga importer at wholesaler. Sa paraan daw ito ay masusolusyonan ang mataas na presyo ng bigas sa merkado sa kabila ng sobra-sobrang supply lalo na yung mga inaangkat. Actually, ang ginagawa sa MSRP, kinukonsidera na lahat natin yung na doon sa value chain players kasi kailangan nila kumita rin doon sa kanilang ginagawa, 'di ba? So, napag-usapan doon sa meeting ng mga traders, importers, retailers, maximum 10 pesos ang ipapatong doon sa landed cost ng imported rice, whether 5% or 25% broken. Para may kita yung importer, may kita yung trader, may kita yung hanggang sa retail. So, kailangan masigurado na meron sila lahat reasonable din. Pero sabi ng Federation of Free Farmers, hindi raw sila kontento dahil sa simula pa lamang ng pagpapalabas ng Executive Order 62 ay una nilang tiniyak na bababa ang presyo ng bigas pero hanggang ngayon mahal pa rin ito. Batay nga sa monitoring ng DA, nasa 52 pesos hanggang 60 pesos ang kada kilo ng imported premium rice, habang 40 pesos hanggang 50 pesos naman sa imported well-milled rice at 53 pesos hanggang 65 pesos naman sa special. No, that's not true. Actually, ang daming ang hakbangin ngayon. Actually, mas matapang nga kung titingnan mo na ang main agenda ng DA is local production. Yun lagi yung aming unang pinapahalagaan at priority. Of course, lahat ng action namin mayroon niyang corresponding na consequences leading to pagbaba ng presyo, hopefully. So government is not, kulang po sa yung palagi ko, political will na talagang hanapin yung tunay na dahilan kung bakit nananatiling mahal ang presyo po ng ating bigas. Kahit saang palengke ka man pumunta sa Metro Manila, pare-pareho ang presuhan ng imported na bigas. Naglalaro sa 50 pesos hanggang 65 pesos kada kilo. Sa tindahan ni Alan Santos, pinakamahal na raw ang 60 pesos pero magandang klase naman ito na bigas. Yun nga lang, hindi niya basta-bastang maibababa sa level na 50 pesos dahil mahal ang puhunan nito mula sa kanyang supplier. Sana naman, yung mga maintindihan din kami na yung kuha namin ng bigas is medyo mataas. Ang hirap naman po ibababa namin kahit mataas naman po ang kuha namin. Dumidepende lang din po kami sa bigay sa amin ng ahente. Ang hinaing ni Alan Santos ay posibleng madagdagan pa, lalo't nakatakda ng ipatupad ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price sa imported rice na nasa halagang 58 pesos kada kilo. Sisimulan daw itong ipatupad sa palengke at sa grocery store sa Metro Manila sa Enero 20 ng 2025 para sa 5% broken na well-milled at regular milled rice. Sinasabi natin sa publiko, ito lang dapat ang maximum na presyo niyan. We're reviewing now yung mga major markets in, let's say, Cebu, Cagayan de Oro, Davao, Zamboanga, Iloilo, Negros, Batangas. We will be setting it, susunod na yung iba, of course. Sa oras na maging epektibong MSRP, ay handa raw ang Department of Trade and Industry para sa monitoring at enforcement sa mga hindi susunod sa naturang kautusan. The way we enforce other products, ganun din ang pag-enforce namin ng bigas. So yes, bibigyan namin sila ng report that hindi sila sumusunod. Pero kung ang rice retailer naman na si Mario Gonzalez ang tatanungin, na kailang implementasyon na raw ang kagawaran ng pagsasaka patungkol sa pagpapababa sa presyo ng bigas. Ngunit hindi naman ito nagtatagal dahil kakaunti lang ang nakukuhang supply.
Dapat intindihin din daw ng gobyerno ang kagaya nila ng mga maliliit lang kumpara sa mga importer at trader. Nasa 3 pesos hanggang 4 pesos lang anya kada kilo ang kanilang kinikita. Papabawasan pa yan sa iba pang mga bayarin. Pag kami makukuha kami mababa doon, pwede. Kung wala naman, kung ganito din lang, ay magbabayad kami tracking, kargador. Hindi ko masasabi kung sapat na eh. Naniniwala naman ang grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na mga importer at trader lamang ang panalo sa hakbang na ito. Katunayan, gobyerno nga raw ang lugi sa pinapatupad na Executive Order No. 62 dahil bilyong-bilyong piso ang nawala na pwede sanang ilaan sa mga programa para sa mga magsasaka. Kaya if we are looking at yung mga bagay ngayon, hindi nakinabang ang gobyerno dahil nawalan siya ng revenue ng almost 16 billion. Lugi ang farmers dahil bumagsak ang farm gate dahil sa mababang presyo ng bigas. And ultimately, nalugi yung consumers.